Rin nga natin mga bossing, yung mga nagkainitan sa kamera patungkol sa budget. Nagkainitan sa kamera patungkol sa budget. Ito ito yung pinsan ni Bongbong to saring kupal. Utang ina nito, ang galing lang din itong manita pero wala naman nagagawa yung mga palinitan niya. Panoorin natin yung away nila sa Congress. Ulitin to, last year ko po ito tinanong. Nung third reading, and I even wrote you regarding this, no? Malaki po yung kontrobersya sa DPWH projects, no? I requested last year nung nag-third reading, I requested the chair na ilabas yung budget per districts at ilabas yung budget per party list. Summarize, para alam natin magkano yung total per district at magkano yung total DPWH per party list at saan pumunta yon. Ngayon lumabas na po yung NEP ng DPWH. I am requesting again na sa NEP pa lang, i-post po natin sa ating website yung budgets per district para makita ng lahat yung mga budget ng DPWH per district at yung budget ng DPWH per party list at saan po ito napunta. Sasabihin ulit, hindi po ito kasama sa DBCC. Pero last year, kailan pa ako magkakaroon ng opportunity? Last year, tinanong ko yan nung third reading. Sumulat ako hanggang ngayon, walang sagot for the 2026. So palampasin na natin yung 2026. 2027, bakit hindi po natin? Kung talagang gusto natin ng transparency, bakit hindi natin ipakita magkano ang budget per district, magkano ang budget per party list at saan po ito napunta? Representative Yanko, what is contained in the NEP? In the NEP itself, if you would look at the budget of DPWH, meron na rin naman pong mga totals doon per DEO. So there's a regional total, there's also a total per district engineering offices. So those information are actually already contained in the NEP itself and later on when the HGAP is filed. Hindi po kaya i-total yun ng ordinaryong mamamayan, Madam Chair. 772 pages yun. Hindi mahanap yun. Why don't we make it easy for them na ipakita, okay, simula sa district. Alam mo, maganda yung sinasabi ni Toby Chanco dito na bawat party list, bawat congressman, ilagay kung magkano yung budget nila. Tapos kailangan makita ng tao. Sabi nung tarantadang babae na to, pumalit yung saldi ko. Nandoon naman na, computing na lang nila. Putsang inang niya, pahirapan nyo pa yung Pilipino. For transparency, dapat spoon feeding pagdating sa information, lalong-lalo na pagpera. Kailangan spoon feeding yan sa taong bayan. Hindi naman accountant yung mga taong bayan pagmamanumanuhin nyo pang i-add. Lagay nyo na, congressman ganito, party list ganito, ganito budget. Para hanapin natin kung saan napunta yung ganun. Ito total budget, ito mga proyekto, ito total budget, ito. Tsaka doon, can you tell me, paano po hahanapin doon yung pinopost ng party list? How will we know sinong party list ang proponent dun sa budget na yon kung hindi po natin ilalabas? Representative Yanko, again, there are no proponents for the project. So like if you would look at the HGAB in the NEP, you would see that there are totals per district engineering offices. So there is actually no way to us to be able to create a summary of what are proposed by party list members as opposed to district representatives because there are no such thing as. Meron po yan, Madam Chair. Hindi naman tayo pinanganak. But again, for the information that is being asked for, which would be. Upal, pwede ba yun? Congressman ka, wala kang proyekto? Tangin ninyo, huwag na kayo mag-congressman. Ano sinasabi niya? Wala nang budget ang Wala nang budget wala nang insertion ng Congress. Wala na silang mga proyekto, ulul. Sabi ni Chubby Chanco, ulul, wag mo ako lokohin, tagal-tagal ko na rito. Kupal ka, pwede ba yun? Diyan kumikita mga congressman. Kaya gusto ko ilabas yung mga numero kung magkano yung mga nakuha nila para at least may listahan na tayo as early as now. Alam natin kung sino yung mga binigyan ng pabor ng pamahalaan na ito. Para malaman natin. Putya, ayaw ilabas si Swansing. Sabi niya, hindi, meron na. Wala nang budget, mga congressman. Ulul. Walang budget congressman. Nagsilayas na yan dyan. Puro magnanakaw yan. Ano ka ba? The summary of the budget per district engineering office, per regional office, they're all contained there in the NEP. Within the DPWH budget itself. Makikita nyo po yun, naka-separate out po yan sa NEP. Within the DPWH budget, you already have the totals per district engineering office and in the annexes, you have there the line items in terms of the project. So lahat po ng impormasyon na yun, nandun na po yun sa NEP at sa HGAB. Madam Chair, nakasulat po yun sa NEP pero hindi po nakatotal per district. Kaka-check ko lang po. Manloloko ka pala Yan tong babae na to, magkalayo yung mata. Sinungaling, kaka-check lang pala ni Toby Anyway, yun lang po hinihingi ko. So, pwede bang, kasi yung DPWH budget is 772 pages. So kung hahanapin po yan ng mga kababayan natin, mahirapan po sila. Hindi ba pwedeng padaliin natin, ihiwalayin lang natin? 772 pages, putsang inang yan. Babasahin mo ba yan? Si Bongbong, di niya babasahin yan. Si Bongbong, di babasahin ni Bongbong yan. Ako, putsang inang, pinakamaraming page na nabasa ko, ilang comics na. 772. Putang inang, ganito kakapal yan. Hahanapin ko kung magkano yung budget ni Congressman ganito. Pucha, hindi ko alam kung nasan siyang page dyan. Iisa-isahin ko mula page 1 hanggang 700.
Ang ina niyan, kung yung congressman ko si Franz Pumarin, hahanapin ko kung gaano kalaki ninakaw niya. Pahihirapan mo pa ako. Ilagay mo na. Yung mga proyekto per district. Yun lang po ang hiling ko. Pwede po ba? May I differ for the answer? The expert on the matter, the Vice Chairperson of the Committee on Appropriations, defending the budget of the Department of Public Works and Highways, Representative Romeo Momo, to respond to the query of the Honorable Chanco. Yes, Madam Chair, thank you. Ang totoo lang, in every DEO, mayroon tayong total budget and then mayroon ding naka-line ng mga projects, no? So, ang ibig sabihin siguro ni Honorable Chanco is yung mga nakalagay ng mga project ang ipa-scale natin, ano, i-post natin. But yung projects na yun, madaling hanapin sa mga DEOs, no? DEOs natin, in fact, sa mga accounts ng mga DEOs, yung mga yung Facebook accounts ng mga DEOs, nandoon naka-post yung ating mga projects. Madam Chair, hindi po para sa atin yun, para sa kababayan natin, para madali nilang makita. Hindi po para sa akin. Dahil tayo, pag hiningin natin sa DO, ibibigay. Pero may mga projects po na nasa NCR, nasa region, hindi po siya nakatotal per district. Pero dapat yun, pasok dun sa district. So, ang hinihingi ko lang po is pagsamahin, simplihan, para makita ng kababayan natin ano po yung budgets per district. Yun lang po. Well, I think, Madam Chair, yung pinapost naman din ng mga regional offices at saka region is not for us, congressmen, but it is for everyone, especially doon sa constituents natin, doon sa ating mga distrito. Madam Chair. Madaling ma-access po yon sa lahat ng mga Tanga, ang sinasabi nga, kumuha na nga kayo ng summary ng listahan ng lahat ng mga proyekto ninyo para alam ng mga tao. Halimbawa ako, taga 3rd District ako ng Quezon City. Pupuntahan ko lang, 3rd District Quezon City, ito yung budget, ito yung mga proyekto. Hindi yung putsang ina, pahihirapan mo pa ako, hahanapin pa isa-isa. Ilagay nyo na doon. Bawat tao dyan sa Congress, tamad-tamad nyo. Oo, accessible nga yan. Ang problema nga, hindi naman lahat aral, hindi naman lahat merong capacity. So para ang tao matuto na rin mag-imbestiga sa sarili nila, napupunta ba sa tama ba yung tao na binoto nila, hahanapin namin yung mga proyekto, yung mga nila. At least madali naming makikita, hindi yung putsang ina, pahihirapan nyo pa kami maghanap, mga gago. DEOs, meron silang mga publications, actually. Madam Chair, very quick clarification with the question of Kong Chanco. Yes, given that the time of the Honorable Chanco is up, yes, I would now like to recognize Just a very Deputy Speaker Janet Green. Quick clarification para lang pong malinawan. Hindi po kasi magkapareho ang DPWH District Engineering Office vis-a-vis sa Congressional District Office. Salita na naman yung mamamatay tao ng mga bata, di umano. Salita na naman si Garin, Pagdating talaga sa pera, maraming alam to. Alak na to to si Garin, Nakialam ka na naman, di ka naman kasali. Walang iya ka. Kamusta na yung mga namatay sa dengue siya dahil pinagtuturukan mong buwisit ka. Ewan ko rin baka taga ano ba probinsya nito? Taga dyan yata to sa Bacolod ba to? Iloilo ba tong buwisit na ito? Ewan ko, binoto ng taong bayan to. Tangina, tanga rin ng mga constituents nito. Mga tanga kayo kung sino bumoto rito sa hayop nito, mamamatay tao daw to Dahil mga batang namatay dahil dito, di umano. Tangina ninyong bobobo nyo, binoto nyo yan. Sa misnomer kasi yung ibang congressional district, akala mo halos walang budget, but actually hindi kapareho nung District Engineering Office and yung Congressional District Office. So if I may, Madam Chair, may we request for purposes of answering the Honorable Chanco that he be instead furnished a total allocation on a regional basis that will be more reflective of equitable distribution if indeed it is. Madam Chair, since the Honorable Garina replied to my manifestation, can I be given a chance to reply? Yes. Go ahead, Representative Chanco. We'll give you, with the indulgence of the other House members who are listed for interpellation, may we give the Honorable Tiangco time to manifest? Would that be amendable? Okay. With the concurrence of the other House members, Honorable Tiangco, go ahead po. Madam Chair, the only reason I will manifest is because there was a reply. No? Otherwise, I would have been finished. No, yun lang po. It's exactly the reason why. Kasi nga, iba po yung District Engineering Office, iba po yung Congressional District. Kaya nga, ang sinasabi ko, palabasin kung ano yung budget per Congressional District. Kasi nga po, yung per District Engineering Office does not mean na yun po yung budget sa distrito na yun. So, yung sinasabi po ni Congresswoman Garin, yan po ang precise reason na gusto ko, hiwalay siya per district. Yun lang po, Madam Chair. Thank you, Representative Tiangco. Thank you, Representative Garin. We will again relay this, Madam this is a Chair. matter for DPWH. Madam Chair. Yes, Representative Risa. Very brief interjection. Importante lang po. I think the DBCC can answer that question. Kasi dumadaan lahat ng budget, binabawasan nga nila yung allocation. For example, for DPWH, may mga regional, national, district allocations. So ano pong basis ng DBCC? Anong parameters in determining ano yung mga proyekto na importante
in terms of need, in terms of population, in terms of land area, ano po ba ang basis nitong mga allocations na ito per district, per region, at yung mga national projects? Meron po kayong parameters niyan? Okay, we'll allow Secretary Kim to respond very quickly, and then we'll move to our next interpellator from the majority. Go ahead, Sekim. Madam Chair, Your Honor, as to the evaluation Maraming salamat kay Lalia Marqueses. Mabuhay ka. Lalia Marqueses from Italy. Shoutout sa'yo. metric used, when number one po, ang as per our evaluation, ang natanggap po natin ng mga proposal mula sa DPWH ay naka-arrange according to the implementing unit, which are district engineering. Inyo, dapat i-abolish na yung DPWH na yan. Hayop kayo. I-abolish na yan. Walang kwenta ang mga hayop na yan. Wala nang silbi ang mga yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.